presents Let's Talk on the Air. Julie de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga kasimano at kasimaryong marino. Tilaw bala kamo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot na sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos ang siyang tunay na may malinis na kalooban. Amsar MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang Amsar MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahin may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwaran ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Julie de Guzman presents Let's Talk on the Air. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Yan, welcome po sa ating programa sa Julie de Guzman presents Let's Talk on the Air. At maraming salamat kay Chris at kay JR sa aking online. At of course, ngayong araw na to ay kagagaling lang po natin sa Diamond Hotel kung saan ay naganap po ang isang kapihan sa Diamond, no, na hosted by Neil Cruz. At of course, naparami pong mga usapin ang nangyari po kanina na we're so glad na nagkaroon po tayo ng pagkakataon na na may bahagi naman po ito sa ating mga listeners, no? At of course, maraming salamat din po sa mga patuloy na laging nakasubaybay dito po sa ating programa sa Kakampi Online. Ngayong araw na kasama po natin si MJ, no? Kaagapay po natin sa production. At syempre, kanina po ay kasama po natin ang senatorial bet, no? Na si Ernesto Maceda. Of course, another senatorial bet, si JB Estrada. At ang isa pa ay si senatorial bet Grace po, no? Kahit wala na yung Llamanzares, no? Grace po ay pwede na dahil siya po ay anak ni FPJ, ang Fernando po. At syempre kanina po ay napag-usapan po natin, no, ang mga advokasya po nila, no, bilang isang senator to be. At syempre mag-umpisa po tayo sa mga binanggit po ni Senator, ni dating Senate President Senator Ernesto Maceda.
proposes a 10-point program para ho masolve daw ang crime problem, no? Well, nakakatuwa po kasi sa tagal-tagal ko siyang naging kapitbahay, ay ngayon ko lang siya naging nakadaupang palad. Sabi po ba dati po tayong nakatira sa San Andres Bukid kung saan kapitbahay po natin siya sa bandang Sampaloc area, no? Sabi ko nga kung hindi lang kami nasunugan ng bahay doon, ay maaaring matagal po hanggang ngayon nandun pa rin po kami. Kasi alam niyo naman ho tayo, ako may pinanganak sa Maynila, at syempre sa Manila po kasi nagkaroon tayo ng maraming karanasan, no? Sa ating paglaki. Okay. Well, kanina ho, iba-ibang usapin ang nabuksan po sa ating damdamin ng mga panel of guests. At dito nga po sa Diamond Hotel, ay every Monday po mayroong regular media forum na ginaganap. Yan po ang kapihan sa Diamond. At napapasalamat po tayo sa presidente ng kapihan kung saan ay naimbitahan po tayo regularly every Monday po para ho dumalo sa forum nito. At ngayong araw na to ay papasalamat din tayo sa ating grupo sa KITV Philippines kung saan ay replay po tayo ngayong araw na to dahil meron lang po inaayos na technical problem yan sa ating production. Okay. Ayon po kanina sa report po ni Senator Ernesto Maceda, no? Ang propose po niya yung kanyang 10-point program to solve the crime problem. Unang-una, kailangan daw po mag-hire ng 50,000 policeman para ma-try, no, na ma-comply ang lahat ng batas na i-prescribe ng ratio of 1 policeman for 500 population. Ayan. So sa isang policeman, kailangan ang kanyang babantayan ay ang 500 populasyon. Ang PNP ay inatasan, no, na since palong panahon pa ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay of course hindi po ito na-aprobahan. Makati po, no, ang daytime population po ay 4 million at only 540 policemen. Isipin mo ninyo yan. Ang pala po, ang retirees po natin, yung mga matatanda na pong men in uniform, mga kapulisan natin, maatat po nila ang kanilang early retirement plan para sa mga policemen within 5 years of retirable age, no? So, ibig lang ko sabihin, dapat po ay meron silang makuha agad, no, na insentibo sa kanilang retirement plan. Pangatlo, double number of motorcycle cups in Metro Manila. Tama. Tama po yan dahil po talagang mas marami po ang motorcycle hold-up men kesa dyan sa mga kapulisan nating may motorcycle, no? Or scooter para sa mga barangay patrol yan. Okay, ang kanyang pang-limang agenda ay ma-review ang disciplinary procedure sa mga PNP, no? Alam naman po natin, no, kung ilang taon na rin, no, na distress po ang mga problema sa ating mga kapulisan. At syempre, ang revamp, no? Revamp ng National Police Commission o mas kilala natin sa tawag na NAPOLCOM. Ang pampito po ay maibigay po natin ang minimum wage, no? Ang adequate training for barangay tanods, and of course, ma-improve po natin ang investigative capability ng mga policemen natin. At sabi niya, ay kaya ang pang-siyam po niya ay ma-put up ang crime lab, no, sa lahat ng mga syudad at mga probinsya para mabilis po ang aksyon. At ang panghuli ay makapagbigay mo ng appropriate cash awards para doon sa mga outstanding policemen up to 1 million para doon sa 17 outstanding policemen sa every region at 500,000 pesos to the outstanding policemen for every province in Metro Manila City. So, yun sabihin, ini-encourage mo ni Manong Ernie ang paggawa ng kabutihan, lalong-lalo na yung tunay na public service, no? Tunay na trabaho, maipakita ng ating kapulisan. Siyempre, pagdating dyan, pagalingan talaga yan, no? Ang importante mo dito, bigyan natin ng magandang insentibo ang mga police na walang sabit. Yan.
Kasi ngayon no, puro sabi po nangyayari sa ating mga kapulisan. But anyway, mamaya po ipagpapatuloy po natin ang mga ilang usapin at current issues na nangyari po kanina sa Rembrandt Hotel sa araw po ng kapihan sa Diamond, no? At sa Rembrandt po, hati-hati ho yung ating pagdating. But anyway, ito naman po para ho sa ngalan ng ating mga regular listeners and viewers ng ating programang Juvie de Guzman Presents Let's Talk on the Air sa ngalan po ng kapitanan ng mga kamag-anak na migranteng manggagawang Pilipino. Ako po yung magbabalik makalipas po ng ilang awitin mula sa Alcobar, Saudi Arabia. Let's all welcome Arius Vileza Navarro. Take it away. Pagkatapos na ulan, bagamat nakalipas na ang mga sandali ay nagmumuli kung ako'y muli. Ibigay sabihin kay kailan sa akin, ngunit bakit hanggang ngayon nagdurugo pa rin sa kanyang pahing maraming sigaw, nagpapaging sa kanyang pahing sasaya, tulog ang puso ko, yung buhay mahal-alaala ng aking nakaraan. Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Ay nag-isa na lang, ay di ka mastahan ang lahat mo. Pag kayo'y bumalik, nagsiya'y kapiling ka, alaala na buong nagkamay. Kung sakaling at-isipin na ito'y wala sa akin, sana'y higit ang ibig ko, nag-iisa pag-ibig. Sa kanya pa rin pabalik, sigaw at pagbabalik. Sa kanya pa rin sasaya, tulog ang puso ko, kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan. Ang pagmamahal at panahon alay ka rin sa kanya. Kanya mahi pabalik, sigaw ng pagdami. Sa kanya mahi sasaya, tulog ang puso ko, bubuhay pa ang alaala ng aking nakaraan. Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya.
the air. Okay, kanina pa napag-usapan natin yung agenda ni Mr. Expose, no? Na siya po, senatorial bet natin, si Manong Ernie Maceda, na kung saan known as Manong Ernie, no? Alam niyo naman talagang yan po yung karamihan tawag po sa kanya. At of course, gusto niyo po natin ipakilala rin ito, no? Bagamat first time lang po natin siya nakadahil pang panat, pero it's an honor na makilala po natin siya ng personal, no? Alam niyo, namimili tayo ng mga tamang tao na pwede natin ipakilala sa ating mga programa. Dahil gusto nyo natin na development, no? Mabilis na development ng ating bansa, no? At of course, bagamat nakakatulong yung mga nakaupo na ngayon, nagdagdagan pa po natin. At alam na natin, dito yung kasi si Manong Ernie Maceda, ang isa medyo nakakalimutan na ng iba nating mga kababayan. Si Manong Ernie Maceda po, dating president ng Senate, no? President of the Senate, at siya po kilalang-kilala as Senator Maceda, the Mr. Expose, no? Si Senator Ernesto Manong Maceda po ay former Senate President, former Executive Secretary, former Ambassador to the United States, one of the 12 magnificent senators who voted to reject the U.S. bases. Ayan, kung natatandaan po ninyo, Mr. Expose, Philippine Free Press, POYM awarded po for public service, 1967. Rizal Pro Partial Award, 1968. Valedictorian Cum Laude, Ateneo Law School, 1956. Captain Bar Top Notcher po, noong 1956. Member po sa New York State Bar. Master of Laws, Harvard Law School. Sabi nga po parang sa kanya, kay Manong Ernie Maceda, ang barangay daw ang kanyang inuuna. Siyempre, lahat naman po talaga pag-leadership, kailangan barangay muna ang dating lagi nating isipin, no? Para po maging kapakit-pakinabang ang ating mga ginagawa. Dahil sa barangay po, nag-uumpisa ang pamilya ng komunidad. Okay, naman po ay dadako naman po tayo kay Miss Grace po, no? Siya po ang another senatorial bet po, no? Para sa kalaman ng lahat, tayo po naman kasi ay naging miyembro ng FPJPM, kung saan siya po ay anak ni FPJ, no? At ni Susan Roses. Ayan. Grace po po ang tawagin. Well, mga kaibigan, alam naman po natin na si Grace po po dating chairperson na MTRCB, Television Review and Classification Board. Siya po nagpatupad ng bagong batayan sa pagkaklasipika at mahigit na implementasyon nito sa telebisyon, yung tungkol sa SPG, yung G, at PG, yung mga rating ito, at siyempre sa pelikula, ang R16, no? Nagbigay siya ng 70% discount na review fee para sa mga independent filmmakers sa bansa po. Nakipagtulungan din siya. At siyempre, sa mga pangunahing private corporations and government agencies, upang mapangalagaan mo ang kapakanan ng mga sumusunod. Kagaya ng media industry, batang Pilipino, kababaihan. Naging co-convener din po siya ng kontradaya, no? Na nagsusulong ng malinis na eleksyon sa Pilipinas. At syempre, pinahimbestigan nga ang malawakang kayaan noong 2004 presidential election. Nanguna rin po siya sa pakikipag-dialogo sa COMELEC para sa malinis na automated election noong 2010. Nagpatupad ng malawakang voters education sa buong Pilipinas. Tumutulong sa mga nasalanta ng trahedya sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief operations kasama ng FPJPM, tumutulong sa mga institusyon na nag-aalaga ng kapakanan ng mga batang mahihirap. Yan. Siyempre, ang plataforma po niya, pagtulong sa mahirap, oportunidad sa nakararami, lalo na sa mga batang Pilipino, at siyempre, eleksyon malinis para sa lahat ng Pilipino. Pagdating naman sa edukasyon, para sa kalaman pa rin ng lahat, nagtapos po siya ng Bachelor of Arts in Political Science
sa Boston College, Massachusetts, USA. Nag-aral ng 2 taon sa Bachelor of Arts in Development Studies in UP Manila. Para sa mga nais kong alamin pa, no? Ang mga detalye, pwede ko kayong makipag-chat sa kanya sa social media, sa kanyang Facebook account sa Graceful 2013 o sa kanyang Twitter at Graceful 2013. Ayan po ang kanyang official website po ay graceful.ph. No? At syempre, alam niyo mga kaibigan, yung mga ilang mga detalye po ay pag-usapan po natin. Makalipas lang na maalitin ho ng ating kaibigan mula sa UK, London, si Mr. Ed Tinoso. Take it away. Walk away, please go before you throw your life away. A life that I could share for just today. We should have met some years ago. For your sake I'll say, walk away, just go. Walk away and live a life that's full with no regret. Don't look back at me, just try to forget. Why build a dream that cannot come true? So be strong, reach the stars now. Walk away, walk on. If I had your voice, I beg you to stay. So don't say a word, just run away. Goodbye, my love. My tears will fall now that you're gone. I can't help but cry, but I must go on. I'm sad that after searching so long, knew I love you, but told you, walk away, walk Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa organized group, kasali din kayo. Si Aling Guring na member ng sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano naman ang mga serbisyo na kapaloob sa PCB1? Sus, napakarami. Urinalysis, konsultasyon, lipid profile at marami pang iba. At lahat yan, sagot ng PhilHealth dahil miyembro tayo. Naku, ba't di mo naman sinabi agad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumari para makasama. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442.